Good afternoon, Gob. This is Cotto from Ronda Balita po. Ang katanungan po ng karamihan na nagrarally, na nagkakaisa para pababain ang Pangulo ay kung sakali pong hindi bumaba at magpatupad po ng martial law. Ano po yung next hakbang? Kasi sa yun lang po nakikita ang mamamayan ng Pag-asa, Gob. Ano po ang magiging hakbang? Depende, sino magdedeklara ng martial law? Siya Yung o? presidente, syempre po ang nakapaligid daw sa kanya ngayon, ayon sa, syempre yung kapatid niya mismo na Kung Bulgar. siya mag-declare, Opo. ubus siya dyan. Tingnan mo yung South Korea, nag-declare martial law, tanggal agad. Opo. Naman naniniwala. Lalo magagalit ang tao. Para kung ayaw magbitaw, we have to force. Nabanggit ko na yan nung araw. Pero kung makonsensya ang military, maawa sa mga anak nila dahil ninanakaw na ang mga kinabukasan ng mga kabataan, anak nila, anak ng mga sundalo na nagpapakamatay sa ating bansa. Kung makonsensya sila, lumabas na sila para protektahan ang tao. Because in the Constitution, palagi mo sinasabi, the military is supposed to protect the people and the state. Nakakagulo na Pilipinas, dapat protektahan nila. Yung mga nagrarally, protektahan nila. Huwag huhuliin. Anong nangyayari yun? Hinuhuli na ngayon ang against BBM. Hinuhuli. Kakasuhan. Anong laban nila dyan? Sila nag-appoint lahat yung Justice Department, Ombudsman, lahat siya nag-appoint. Anong justice makukuha ngayon mga tao? Wala. Yung pinadedemanda, ginamit lang nila kontraktor, ginamit lang nila, engineer, ginamit lang nila. Wala naman yan kung walang kalukuhan ang itaas. Taas tama. Ikukumpira ko po sa aking lalawigan. Pag may programa, bibigyan ko lang ng mayors ng project. Pinapalag po sa lahat ng probinsya, bantayan po niya yan. Bantayan po. Ang hinihin ko lang sa inyo, walang cost project. Yun ang feeling ko. Pinabantayan at pinadodouble check. Kaya naman maprogreso kami. Compare mo sa Ilocos Norte. Magpare-pareho lang kami ng industriya. 21 years na tatay niya, 3 years na siya. Nasa ilalim pa rin. Ang Ilocos Norte, from the poorest to the fifth richest province in the entire country. Dahil wala kami grabe corruption doon. Yes po. Tama. So, from the most notorious